Mga estudyanteng tumatawid, nabangga ng humaharurot na motorsiklo sa Dawin Negros Oriental. Pundol sila ng motor. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga estudyante. Ang rider ng motor, napag-alamang isang pulis. Ang sinapit ng mga estudyante at iba pang detalye sa disgrasyang yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-14 na araw ng Oktubre, taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito naman po ang frontline na balita. Umano'y reward system sa kada mapapatay ng Duterte drug war, hindi raw totoo, sabi ni Senator Bongo. Pero senador, dumistahan siya sa operasyon ng war on drugs. Gasoline boy sa Tagum City, biglang tinaga sa mukha ng kanyang customer. Ang biktima, pagulong-gulong na umiwas. Sa pool sa video, SUV driver na puyat at nakainom, sinalpok ang kasalubong na tricycle sa Tanawan, Batangas. Kumalas na generator set mula sa truck sa Antipolo, bumulusok sa kalsada at nagpabagsak ng poste. Anak na narindi sa Panenermon, hinampas sa ulo at sinaksak sa leeg ang kanyang nanay sa Kidapawan City. Pinay sa Florida sa Amerika, patay matapos mabagsakan ng sanga ng puno sa kanya mismong birthday. At may bagong kinababaliwan, ang mga labubu. Pati nga mga artista, nangongolekta na rin yan. Patay ang isang estudyante habang sugatan ang isa pa matapos mabundol ng kaskaserong rider sa Negros Oriental. Ang rider, isang pulis na nagmamadali. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Masaya pang namimili ng pagkain ang mga magkakaklaseng ito sa barangay Maayong Tubig sa Dawin Negros Oriental nitong Biyernes ng gabi. Break time nila noon sa klase sa Adventist Academy of Negros Oriental, Siquijor. Anibersaryo rin ng nasabing paaralan, kaya hanggang gabi ay may aktibidad sa campus. Tatlo silang tumawid sa pedestrian lane pabalik ng eskwelahan nang biglang mabundol ng humaharurot na motorsiklo ang dalawa sa kanila. Sa lakas ng pagtilapon, hindi na nakita sa CCTV ang isang estudyante at ang nakabanggang motor. Agad nagkagulo ang mga tao sa kalsada at ang mga tao sa karinderyang pinagbilhan ng mga estudyante. Isinugod sa ospital ang mga biktima pero dead on arrival na ang 18 anyos na babae. Ang nakabanggang rider, isang kaskaserong pulis. Nadestino raw siya sa Cebu at nagmamadali papunta ng Shaton dahil birthday niya kinabukasan. Nakakulong siya ngayon sa Dawin Police Station. Nagpapagaling naman ang isa pang sugatang estudyante. Nagpaabot na ng pakikiramay ang eskwelahang katapat lang ng pinangyarihan ng insidente. Sa kanilang pahayag, sinuspindi nila ang lahat ng aktibidad sa kanilang anniversary. Handa rin daw silang tulungan ang pamilya ng mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Apat na mahal ang sugatan sa karambola ng 8 sasakyan sa Tanawan, Batangas. Ang may kasalanan sa disgrasyang iyan, isang driver na 4 na araw na raw puyat at nakainom pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 3 ng hapon kahapon, makikitang nag-slow down ang tricycle na ito nang biglang sinalpok at kinaladkad ng tricycle ng sumalubong na SUV sa Tanawan, Batangas. Hindi na nakuna ng video pero 6 pansasakyan na nadamay. Huminto lang ang SUV nang bumangga na ito sa poste ng kuryente. Sugatan man ang tricycle driver na si Enrico Mendoza. Nagawa pa niyang ihatid sa ospital. Ang dalawa niyang pasaherong sugatan din. Tinakbo ko yung mag-ina. Ipit na ipit nung Kung di pa nga ako tinanggal yung hood, hindi makalabas. Natrauma nga ako yung bata. Sugatan din ang isang siklistang nahagip ng SUV.
Nagpapagaling na siya sa ospital. Punot dulo na aksidente ang senior citizen na SUV driver. Napag-alamang 4 na araw na siyang puyat, kakatrabaho at nagawa pang makipag-inuman sa nagmaneho. Napapikit ako. Nung pag nalimpungatan na ako, hindi ko na makontrol yung o na tuloy-tuloy na, tinatapakan ko yung preno, parang ayaw kong kumagat. Sasagutin daw ng driver ang gasto sa pagpapagamot ng mga sugatan, pati ang gasto sa pagpapaayos ng mga nasirang sasakyan. Naharap siya sa reklamong physical injuries at damage to properties. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa pulsa CCTV ang pagbulusok at pagtama ng generator set sa isang poste sa Antipolo, Rizal. Ang genset nakalas at nahulog mula sa pinagsakyan nitong truck. Nasa Frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kuha ng CCTV na ito sa Barangay San Jose sa Antipolo City, Rizal kahapon, makikita ang isang generator set na biglang bumulusok pababa sa kanto ng M. Santos Street Extension. Tuluyan itong tumama sa poste ng PLDT. Sa lakas ng impact, bumagsak ang poste at nahila ang mga kable. Muntik pang tamaan ang isang nakahintong tricycle sa kanto pero agad ito nakaiwas. Ayon sa Antipolo City Police, kumalas ang genset mula sa pinagkargahan nitong trailer truck na papuntang Cavite. Habang buwabibay nga sa Cerro Operation Road, going to sa Mulong Highway, pagdating doon sa uphill portion, yung steel plate connecting the vehicle and pang concrete mix machine was broken. Wala namang nasaktan sa aksidente. Agad na nagsagawa ng clearing at flushing operation sa lugar. Patuloy pa raw ang pagpapalit ng nasirang poste. Naunang dinala sa Antipolo City Police ang driver ng truck pero agad siyang pinalaya matapos makipag-areglo ng kanyang employer. Tiniyak naman ng PLDT na hindi gaanong naapektuhan ng aksidente ang kanilang serbisyo sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tinaga sa mukha ang isang gasoline boy sa Tagum City. Ang biktima nagpagulong-gulong palayo para makaiwas sa nanaga sa kanya. Nasa Frontline ang balitang yan, si Bril Montalvo. Pasado alas 9 ng gabi nitong Biyernes, huminto ang rider na ito sa isang gasolinahan sa Tagum City. Agad naman siyang nilapitan ng gasoline boy at inasikaso. Umalis siya saglit habang nagkakarga na ng gasolina ang motor. Pagbalik ng gasoline boy, bahagyang humakbang palayo ang rider habang hawak ang isang mahabang bagay. Nang humarap, bigla na lang niyang tinaga sa mukha ang gasoline boy. Ang biktima natumba at nagpagulong-gulong palayo sa suspect. Agad namang tumakas ang nanagang rider matapos ang insidente. Pero naaresto rin siya ng mga pulis noong araw ding yun. Nakuha rin sa kanya ang ginamit na itak. Inaalam pa ang motibo ng pananaga. Nahaharap siya sa reklamong frustrated murder. Ligtas naman ang biktima na agad na isugod sa ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Pinatay ng isang lalaki ang kanyang sariling nanay sa Kidapawan City. Ang suspect nagawa raw ang krimen dahil narindi siya sa paninermo ng ina. Nagbabalik si Bril Montalvo. Nakasubsob sa lupa, may saksak sa leeg, may sugat sa ulo dahil pinalo ng kawayan at wala ng buhay. Ganyan nadatna ng mga pulis ang 69 years old na byudang si Nanay Mila sa Kidapawan City noong Sabado. Ang kumitil sa kanyang buhay, kanyang 49 years old na lalaking anak. Base sa investigasyon, nagbanta ang lalaki na susunugin ang kanilang bahay. Dahilan kaya sinermonan siya ni Nanay Mila, pero tila narindi ang suspect kaya pinatay niya ang ina. Nakatakbo pa si Nanay Mila hanggang sa bakuran ng kanilang bahay pero naabutan siya ng suspect. Karit na pangsaka ang pinansaksak ng lalaki. Patakas na sana ang suspect sa bakanting lote nang masukol siya ng mga otoridad. Hindi niya itinanggi ang krimen. Lahi mo na po itong krimen. Oo, ginawa ko yung krimen pero hindi ko na ididetalye. Confidential. Kaya hindi ko nasasabihin sa inyo. Tinitingnan din namin yung may mental health problem yung anak, no? Kung saan umabot sa panaksak yung nangyari. Napag-alamang dati na palang pinabarangay ang suspect dahil sa panununog ng kubo. Desidido namang magsampa ng reklamong parricide ang mga kaanak ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Pinasok sa bahay sa kapinatay sa saksak ang isang babaeng senior citizen sa Baguio.
Kitang-kita pa mga patak ng dugo sa sahig ng bahay ng biktimang si Kosha Fernandez, isang negosyante. Sa dibdib siya sinaksak. Nagawa pa niyang magpasaklolo sa kanyang kapatid na kapitbahay lang niya. Pero namatay rin si Fernandez. May person of interest na sa krimen. Inaalam pa ang motibo. Isang tauhan ni Senator Bongo ang nadadawit at sinasabing may papel sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Siya raw ang nakatoka sa pamamahagi ng pabuya para sa mga makakapatay ng drug suspects. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Okay, for the meantime, Iimbitahan sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa extrajudicial killing si alias Muking. Base sa isinubiteng drug war diagram ni retired police colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos umano na ipatupad ang Davao model ng drug war sa buong bansa. Si Senator Bongo ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niya rito. Ang tauhan naman ni Go na si alias Muking sa Presidential Management Staff ang nakatoka sa pamamahagi ng reward money sa mga makapapatay na mga sangkot sa iligal na droga. Si alias Pedro naman na tauhan umano ni dating CIDG-11 Chief Edelberto Leonardo ang itinalagang mag-deposit ng pera. Pero dadaan muna ito sa kanyang boss na si Leonardo na nangunguna sa task force bago ipamahagi ang pera sa mga ahensyang may kinalaman sa drug war. Ayon naman kay Quadcom Co-Chairman at Manila 6th District Representative Benny Abante, may nakikita na silang senyales na isisiwalat na rin ni Leonardo ang mga nalalaman niya tungkol sa war on drugs. It's up to him. Hindi naman namin siya pipilitin. Nananatili naman daw bukas ang Quadcom hindi lang para kina Duterte, pati sa iba niyang pinagkatiwalaan noon sa war on drugs na sina Go at dating PNP Chief at Senator Bato de la Rosa. Sapat naman na raw ang mga naging testimonya ni Garma tungkol sa drug war. Gagawin daw itong basehan sa preliminary investigation at pagbuo ng kaso ng Department of Justice para panagutin ang mga nasa likod nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Itinanggi naman ni Senador Bongo ang akusasyong may reward system noon sa Duterte drug war. Ginit din niyang wala siyang papel sa operasyon ng gera kontra droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang dating kanang kamay na si Senator Bongo ang itinuro ni retired Police Colonel Royina Garma na sangkot umano sa reward system sa bawat taong mapapatay noong drug war. Giit ni Senator Go, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. Kahit siya ang Special Assistant to the President noon, wala raw siyang papel sa drug war. Hindi naman po maiwasan na ako yung tinatawag parati ng Presidente. Halika rito, i-arrange mo mga meetings. Pero hindi po sa operations ng war on drugs. Sa ibinulgar ni Garma, sinabi niyang ang kanang kamay ni Go na si alias Muking ang siyang may hawak ng reward system. Pero dumistansya riyan si Go. Schedule lang daw ng dating Pangulo ang pinakikialaman niya. Handa rin daw siyang humarap sa investigasyon ng Kamara kung kinakailangan. Pinag-aaralan na rin daw ng legal team ni Senator Bongo kung pakakasuhan ba niya si retired Police Colonel Garma dahil sa mga sinabi nito sa Kamara. At kung kinakailangan, maghahain din daw ang senador ng resolusyon para paimbestigahan sa Senado ang mga akusasyon ni Garma, gayon din ang buong issue ng war on drugs para lumabas na raw ang katotohanan. Ayon naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa na PNP Chief, noong kasagsagan ng Duterte drug war, wala siyang alam tungkol sa di umano'y reward system. Wala rin daw siyang budget para dito. Nalulungkot naman si Senator Go dahil lahat ng dumidiin sa kanila ngayon ay pawang mga supporter ng drug war noon. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Para sa Bilang Pilipino 2025, inireklamo ng kampo ni Senador Nancy Binay ang ilang residenteng napunta na sa Taguig
pero bumalik ng Makati. Hinala nila pakana ito ng kalaban sa pagkaalkalde na kanyang bayaw na si Congressman Luis Campos. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Hindi bababa sa 3,000 botante sa Makati City ang kinwestiyon ng Partidong United Nationalist Alliance o UNA. Ayon sa UNA, mga residente sila ng mga Embo Barangay na hawak na ng Taguig pero nagpalipat pabalik ng Makati. Base ito sa pagbubusisi ng Electoral Registration Board sa lahat ng mga nagparehistro, nagpa-transfer o nagpa-reactivate ng voter registration mula Hulyo hanggang Setyembre. Nabisto ring higit 30 residente ang gumamit ng iisang address. Kaya may tuturing daw itong illegal transfer of registration. Parang imposible naman yon. Ang hirap ipaliwanag ng ganong karaming tao. Hindi naman pare-pareho mga SAR names nila. Kaduda-duda para sa UNA ang timing ng paglipat ng mga botante habang papalapit ang Bilang Pilipino 2025. Halos naubos yung constituency ni Congressman Campos dyan si Campos kumukuha ng mga boto niya. Huwag naman ganun. Let's be fair, no? Magtuto sa pagkaalkalde ng Makati si 2nd District Congressman Luis Campos at hipag niyang si Senator Nancy Binay na pambato ng UNA. Git ni Congressman Campos, hindi niya kinumbinsi ang mga residente ng Embo Barangay na bumalik sa Makati. Hindi raw niya makipigilan kung dahil sa benepisyo at serbisyo, kaya mas pinili ng mga residenteng manatili sa Makati. Hamon niya sa mga nagbibintang maglabas ng ebidensya. Kabilang din sa pinagtataka ng mga naghain ng reklamo ang halos sabay-sabay di umano na pagre-release o pagbibigay ng barangay clearance sa mga nagpa-transfer ng kanilang voter registration dito sa Makati City. Pananagutin daw ng UNA ang mga sangkot na barangay official. Handa namang dinggin ng Electoral Registration Board ang issue. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa kanyang mismong birthday, namatay ang isang Pinay na senior citizen sa Florida sa Amerika. Nabagsakan siya ng sanga ng puno habang nililinis ang mga kalat na dulot ng Hurricane Milton. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Kakanta muna ng birthday ni Mami. Happy birthday to you. Ito sanang surprise video birthday greeting ni Windy Santos sa kanyang inang si Luisa Santos nitong Huwebes. Pero hindi na yan napanood ni Luisa. Isa siya sa 16 na nasawi sa pananalasa ng Hurricane Milton sa Florida sa Amerika. Kwento ni Windy, operator o tagapangasiwa ng isang facility para sa mga senior citizen ang ina niyang si Luisa. October 10, bahagyang humupa ang pananalasa ng Hurricane Milton sa Tampa. Nagkalat ang mga sanga ng puno sa bakuran ng pasilidad. Kaya agad yang nilinis ni Luisa para hindi raw makapahamak sa mga matatanda sa shelter. Pero wala pang 5 minuto, isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa ginang. Nabagsakan na pala siya ng malaking sanga. Meron siyang isang parang sharp edge. So yun yung tumama sa likod niya, sa likod sa batok niya. And then yun ang daming dugo. Isinugod pa sa ospital si Luisa pero agad ding nasawi. Nakikipag-ugnayan naman na ang Department of Foreign Affairs sa pamilya Santos para maiuwi at mailibing sa Pilipinas si Luisa. Sa huling tala, halos 200,000 Pinoy ang nasa Florida. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Wagi ang kapatid actor na si Cedric Juan sa Gawad Pasado Awards ng Philippine Christian University. Winner din po ang kanyang appearance sa misteryoso niyang karakter sa Ang Himala ni Nino. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfoy. From this to this. Lahat kayo, umorder kayo. Hala, Cedric, is that too? Hindi mo talaga mamumukhaan ng MMFF Best Actor na si Cedric Juan na nagpakilala kanina bilang si Kuya Victor sa Ang Himala ni Nino. Isa ito sa highly anticipated projects ng MQAA artists ngayong taon. Meron pinagdadaanan talaga si Victor. Puro nga po, Lolo Mars eh. Mukha nga, Lolo Mars. Dahil misteryoso nga sindero ang role ni Cedric. At ano ito? Sa episode bukas, may super bagyo sa Bukang Liwayway. Oh no!
Abangan kung anong tinatago ni Kuya Victor sa Ang Himala ni Nino. Weekdays 11:15 a.m. sa TV5. Sir Victor, may mga tao sa labas nakihingi ng tulong. Anong gagawin natin sa mga mga bahay yan? And speaking of Cedric, isa rin ang kapatid actor sa mga pinarangalan sa kakatapos lang na Gawad Pasado Award sa Philippine Christian University sa Maynila. Wagi si Cedric bilang ang pinakapasadong aktor. Supporting winner si Enchong D at Lifetime Achievement Awardee naman si Dante Rivero. Nanalo rin ng Gumburza bilang pinakapasadong pelikula, set design at cinematography. Gayon din ang pinakapasadong direktor para kay Pepe Diokno. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Malfori, News 5. Ito pa nga, sold out na ang 2-day concert ng reunion ng legendary K-pop group na To Anyone sa bansa. And due to insistent public demand, noong Friday lang nang mag-anunsyo na magkakaroon ng second day ang welcome back concert ng To Anyone sa bansa. Pero kahapon, inanunsyo rin po ng concert promoter na Live Nation PH na na-sold out kaagad ang show. Marami naman ang na-stress dahil naging pahirapan umano ang pagpila online sa bentahan ng tiket. Gaganapin ang welcome back concert ng To Anyone sa Pilipinas sa November 16 to 17 sa SM Mall of Asia Arena. Susunod, dalawang karpinterong nang-hold up kapag hindi kasyang sweldo, timbog. Mahigit 8 milyong pisong halaga ng ecstasy nabistong tinago sa mga pakete ng kape sa Pampanga. At 11 Chinese na sangkot umano sa iligal na pagmimina sa Camarines Norte, arestado. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ang dalawang lalaking gipit sa Rizal abay sa pang-hold up daw kumakapit. Arestado sila at nakuhanan pa ang tangkang pagnanakaw sa isang bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Masdan ng lalaking yan na umaaligid sa gate ng bahay sa Rizal. Maya-maya, kinapa niya ang kandado at pilit itong inaalis. Ang lalaking yan, isang notorious na magnanakaw. Kabilang siya sa dalawang hinabol at naaresto sa Taytay Rizal noong Biyernes matapos mang-hold up sa bayan ng Teresa. Sila sina alias Edmond at alias Brian. Nahulihan sila ng baril na ginagamit umanong panakot sa kanilang mga biktima. Nabawi rin sa mga sospek ang ninakaw nilang wallet, mga relo, ID at 5,000 pesos. Sa investigasyon ng mga pulis, lumabas na sangkot din pala ang mga sospek sa pagnanakaw sa isang car wash. Nakunan din sila sa CCTV ng panlulubo umano ng isang bahay. Itinanggi ng mga sospek ang sinasabing pagnanakaw sa car wash at bahay. Pero aminado silang sa pang-hold up sila kumakapit sa tuwing nagigipit kahit nagtatrabaho sila bilang karpintero. Kailangan po ng pambayad po sa bahay po. Nagipit po kami kaya muna po nagawa yun. Nakakulong na sila sa Teresa Police Station at na-inquest na rin para sa reklamong robbery, theft at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mahigit 57 million pesos na halaga ng droga nasabat sa iba't ibang operasyon sa bansa. Kabilang dyan ang mga ecstasy na nakuha sa Clarkport, Pampanga. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Gary De Leon. Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang halos 5,000 ecstasy tablets sa Clarkport, Pampanga. Higit 8 milyong piso ang halaga nito. Napansin daw ng mga otoridad ng kahinahinalang shipments mula sa the Netherlands matapos idaan sa X-ray inspection. Nang buksan ang mga kahon, dito na tumambad ang mga tableta. I-turn over na ang mga illegal na droga sa Philippine Drug Enforcement Agency. Arestado ang isang lalaking South African sa Terminal 3 ng NAIA matapos mahulihan na higit 42 million pesos na halaga ng shabu. Inilagay ang shabu sa isang plastic pouch na pinilitan ng packaging tape saka isinilid sa itim na luggage. Iniimbestigahan na ang dayuhan.
Hinarang din ng mga otoridad ang kahina-hinalang mga parcel na naglalaman ng mga illegal na droga sa NAIA Complex. Idiniklara raw ang mga parcel bilang mga kape at massage oil. Pero nang buksan, dito na nakita ang ecstasy tablet, marijuana oil, pati ang mga candy na may halong marijuana. Nagkakahalaga yan na higit 7.5 million pesos. Sa Dinalupian, Bataan, pinadapa at pinusasa ng mga otoridad ang 5 lalaking naaktuang nagpapossession. Nasamsam sa kanila higit 4 na gramo ng shabu na may halagang halos 30,000 pesos, drug paraphernalia at isang baril. Naharap sila sa reklamang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Arestado ang 11 Chinese na sangkot umano sa iligal na pagmimina sa Camarines Norte. Sinalakay ng mga operatiba ang isang mineral processing plant sa Barangay Tugos sa bayan ng Paracale kahapon. Dito nabisto ang mga Chinese na tourist visa lang ang hawak na dokumento. Napagalaman ding pinalawig pa nila ang pagmimina sa isang lugar na labag na sa kanilang Environmental Compliance Certificate. Nasa kustodiya na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga dayuhan. Susunod, binatilyong tumalon sa creek sa Baguio City, nalunod. Biktima na bistong tatangayin sana ng isang bisikleta. Sa India, 2 motorsiklong nagkakarera, nagliyab matapos sumalpok sa kotse. Parehong rider, patay. At mga artistang nauhumaling na rin sa trending na Labubu, kilalanin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tiniyak ng Department of Interior and Local Government na mananagot ang mga sangkot sa money reward system sa drug war. Kung mapatunayang totoo ito, hinimok na rin ang mga nakaraang police chief na ilahad ang naging papel nila sa gera kontra droga. Nasa Frontline balitang yan si Brian Castillo. Walang sasantuhin sa malawakang investigasyon kaugnay sa kontrobersyal na war on drugs ng Administrasyong Duterte. Yan ang tiniyak ni Interior Secretary John Vic Remulla. Kasunod yan ang pagsisiwalat na retired police colonel at dating PCSO General Manager Ruina Garma sa umano'y reward system noong drug war. Ayon kay Remulla, sineseryoso ng DILG at ng PNP ang mga aligasyon ni Garma. There are no sacred cows in this institution and in this investigation. Anyone who is guilty, anyone who is found guilty, anyone will be treated like any other person. Pero sabi ng kalihim, hihintayin muna nilang matapos ang House Squad Committee hearings bago gumawa ng karampatang aksyon. Pero dahil na rin sa bigat ng testimonya ni Garma, muling pabubuksan ni Remulla ang mga natenga ng kaso ng extrajudicial killings na kinasangkutan ng mga pulis. Nauna ng hinimok ni PNP Chief Police General Romel Marbil ang mga dating hepe ng PNP na linawin ang kanilang naging papel sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nasabi na kasi ni Colonel Garma na former chiefs are being informed regarding dun sa war on drugs. So we have to take their statements and say something about it para we know where we start dun sa investigation po natin. Sa isang pahayag, iginiit ni dating PNP Chief Guillermo Eleazar na ang tanging direktiba raw na natanggap niya mula kay Pangulong Duterte ay gawin kung ano ang tama at legal. Sa panig naman ng Department of Justice, sinabi ni Undersecretary Raul Vasquez na magsasagawa lamang sila ng preliminary investigation at case build-up. Oras na i-refer ng Kamara ang kanilang committee report at mga nakalap na affidavit o di kaya ay kung may maghain ng reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Hindi raw babalik ang Pilipinas sa International Criminal Court sa kabila ng mga revelasyon kaugnay ng war on drugs. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi raw magbabago ng pananaw si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa ICC. Hindi rin daw ipadadala ng Pilipinas sa
Tribunal ang mga naging testimonya sa House Quad Committee. Sa gitna ito ng panawagan ng ICC Assistant to Counsel na si Cristina Conti na ibigay sa ICC ang findings ng Quadcom tungkol sa Duterte drug war. Magagamit daw ito sa pagbuo ng kaso ng ICC para sa crimes against humanity na nangyari sa kasagsagan ng giyera kontra droga. Matatandaang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2018 o ang kasunduang nagtatag sa ICC. Pasado na ang malakiang dagdag presyo sa petrolyo bukas. Pero hindi pa man yan ipapatupad, iniinda na yan ng mga motorista. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Napa-full tank sagad ang ilang motorista sa gasolinahang yan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Inagahan na raw nila ang pagpapakarga ng gasolina bago ang big time na taas presyo bukas. Kaya maghahabol na tayo ngayon habang mababa pa. Sa ngayon, naglalaro sa 55 pesos hanggang 70 pesos ang presyo ng petrolyo. Simula bukas, madaragdagan ng 2 pesos and 70 centavos ang kada litro ng diesel, habang higit 2 piso ang itataas sa gasolina at kerosene. Kung tutuusin, mabigat na sa bulsa ang kasalukuyang presyo sa kada litro ng mga produktong petrolyo kagaya nga sa gasolinahan na ito. Pero bukas, asahan na madadagdagan pa yan dahil sa panibagong big time high. Ang dagdag presyo sa petrolyo, dagdag pasanin para sa mga namamasadang driver. Wala raw silang magagawa kundi ang magtipid na lang. So let's say sabihin natin na 1,000 per day ang kinikita ko. So mababawasan na naman siya. Plus yung boundary pa namin, nakikibiyahe lang din naman ako. Pagtitiyak naman ng transport group na Pasang Mazda, hindi sila magtataas ng pamasahe kahit may oil price hike. Pero panawagan nila, mamigay sana ulit ng fuel subsidy. Paliwanag ng Department of Energy, epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East ang taas presyo at posible pa yang magpatuloy hanggat hindi natatapos ang gyera. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. What's up mga kapatid? Bumawi agad sa Game 3 ang Barangay Nebra Gin Kings 99-94 para kunin ang 2-1 lead sa kanilang semifinal series kontra San Miguel Beermen. Nagpakula si Noy P. Justin Brownlee ng 30 points, 9 rebounds, and 5 assists along with 5 blocks para pangunahan ang kabarangay. Di kita laro hanggang dulo at 3 na lang ang lamang ng Hinebra pagkatapos ng crucial 4-point shot ni Marshall Lassiter sa last 16.3 seconds. Pero naging clutch si Maverick Ahanmisi na nag-convert ng 2 free throws para isecure na ang panalo. Sa kabilang serye, buhay pa ang rain or shine na Last of Painters at nakasungkit ng panalo sa Game 3 kontra TNT Tropang Giga 110-109. Nakuha nila ang first win sa serye pero down pa din sila 1-2. Lamang ang TNT 107-105 with 2 minutes left pero dumiin si ROS import Aaron Fuller at tinapla ang laban. Nakastop sila sa kabila at nag-deliver ng crucial foul counted si Fuller para kunin na ang kalamangan. Matinding depensa na naman ang pinakita ng kupunan para kunin na ang panalo. Sa UAAP, bounce-back win para sa UP Fighting Maroons. Kalaban ang UST Growling Tigers 83-73. Lamang pa ng 3 UST papasok ng 4th quarter pero dumepensa ang UP at nilimit sa 11 points lang ang Tigers sa huling kanto. Collective effort para sa Maroons at nakakuha sila ng 20 points kay Francis Lopez, 16 kay Terence Fortea at 11 galing kay Harold Alarcon. Sa kabilang laro, nakakuha ng close win ang Ateneo Blue Eagles kalaban ng NU Bulldogs 70-68. Muntikan pa nga mabura ang 9-point lead ng Ateneo pero buti na lang nakakuha sila ng crucial basket sa dulo para putulin ang kanilang 3-game losing streak. Maganda ang nilaro ni Christian Porter na nagtala ng 14 points and 10 rebounds habang ng ambag din ng 12.6 rebounds and 5 assists ang kapwa-rookie niya na si Jared Bahay. Sa ibang sports news mga kapatid, may 30 na bagong inducted sa Basketball Hall of Fame at kasama dyan sina NBA legends Vince Carter at Chauncey Billups. Sumikat si VC noong 2000s kung saan naging NBA Slam Dunk Champion, Olympic gold medalist at 8-time All-Star siya. Ayon sa kanya, mahal niya ang laro kaya siya naging successful. Mas naging importante sa kanya ang makapaglaro kaysa sumama sa mga championship teams kaya nasulit niya ang kanyang karera. Si Chauncey Billups naman ay nanguna sa Detroit Pistons sa kanilang 2004 championship kung saan inasahan siya sa clutch moments. Naglaro din siya para sa iba pang teams at dinedicate niya ang lahat para sa laro. Ayon sa kanya, naging humble lang daw siya at naging focus para manatiling
para maabot niya ang kanyang goals. Susunod, 2 rider na nagkakarera, patay matapos sumalpok sa kotse sa India. At pati mga sikat na loloko na rin sa pangungulekta ng Labubu. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay nang naiahon ng isang binatilyong nalunod matapos tumalon sa creek sa Baguio City. Tulong-tulong ang mga pulis at rescuers na iahon ang katawan ng 14 anyos na lalaki. Ayon sa mga pulis, nagtangka umanong kuhain ng 2 menor de edad ang isang bike sa bakuran ng isang residente. Pero naaktuhan sila ng may-ari. Kaya tumalon sila sa kalapit na creek matapos mataranta. Halos 12 metro ang lalim dito. Pinaghahanap pa ang kasamang binatilyo. Sa Frontline News Abroad, nasawi ang 2 pasahero sa salpukan ng mga tren sa Southern Egypt. Sa lakas ng impact, 2 bagon ng tren ang dumausdos sa kanal. Isa-isa namang ni-rescue ang mga pasahero. Hindi bababa sa 20 ang sugatan. Base sa report, nabangga ng isang tren ang gilid ng isa pa kaya humiwalay ang bagon nito at nahulog sa kanal. Iniimbestigahan na rin kung nasira ba ang makina kaya nawi sa salpukan ng biyahe ng mga tren. Patay ang 2 nagkakarerang rider matapos sumalpok sa kotse sa Cooch Behar, India. Dandang lumiliko ang kotseng yan sa intersection nang biglang sunod-sunod na businang umilingaw-ngaw. Paparating na pala ang 2 motorsiklo. Sumalpok sila sa kotse saka nagliyab. To the rescue naman ang ilang motorista. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga rider pero agad ding nasawi. Base sa report, nagkarera ang grupo ng rider. Itinaon nila ang karera nung madaling araw kung kailan bihira ang mga motorista. Susunod, 12 dolphins sa dalampasigan sa Apari, Cagayan na sagip. At ang mga balitang chibug mula sa tinolang itlog at grilled noodles na bibingka style, ibibida sa kwento sang minuto. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Gagawin na raw kada linggo ang pagpapauwi sa mga Pinoy na naiipit sa giyera sa Lebanon. Sa ngayon, higit 400 Pinoy ang nakauwi na ng bansa. Nasa frontline na balitang yan, si Reynald Pawit. Sa pool sa video ang pagpapakawala ng mga interceptor missile ng Israel. Target ng mga ito na pabagsakin ang mga rocket na pinakawalan naman ng grupong Hezbollah mula sa Lebanon. Nagtago naman sa mga bomb shelter ang mga sibilyang Israeli. Bukod sa mga rocket, umatake rin ang drone ng Hezbollah sa Israel. Isa sa inatake nito ang military base ng Israel kung saan 4 na sundalo ang namatay. Ang mga pag-ataking yan, bahagi pa rin ng pagganti ng Hezbollah sa Israel dahil sa nagpapatuloy na airstrike sa Lebanon. Sa gitna ng gyera, tuloy-tuloy naman ang pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit sa gulo. Nauna nang sinabi ng Overseas Workers Welfare Administration na kada linggo ang gagawing repatriation. Sa huling tala naman ng Department of Migrant Workers, nasa 450 na ang mga Pinoy na nakauwi na sa bansa mula October 11 hanggang 13. Higit 200 mga Pilipino ang target pa na mapauwi. Kahapon nakauwi na sa Pilipinas ang 8 Pilipino na lumikas mula sa Lebanon. Aabot sa 170,000 pesos ang matatanggap ng kada OFW mula sa gobyerno. Ang iba pang Pinoy naman na nasa Lebanon pa rin nanunuluyan sa isang evacuation area habang naghihintay ng kanilang tiket pa uwi.
Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nilinaw ng Department of Education na hindi agad patutupad ang pagpapatigil sa paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction mula kinder hanggang grade 3. Ayon sa DepEd, maglalabas pa ng implementing rules and regulations o IRR para rito. Sa ilalim ng batas, ibabalik na sa Filipino at English ang wikang gagamitin sa pagtuturo sa mga estudyante. Sa ngayon kasi ay mother tongue ang ginagamit dito o ang unang natutunang lengguwahe ng bata. Kalimitan ito ay ang salita sa kinagisnang probinsya gaya ng Bisaya, Bicol, Ilocano at iba pa. Una nang tinutulan ng grupong Alliance of Concerned Teachers ang pagtatanggal sa mother tongue. Dekada na tayong andun sa paggamit ng banyagang wika sa ating mga eskwelahan. At nakita naman natin na hindi ito naging solusyon dun sa pagpapataas ng kalidad na edukasyon ng bansa. Pinupolitika nga ba ang ayuda para sa mga mahihirap? Yan ang inusisa ng mga senador sa budget hearing kanina ng DSWD. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa pagdinig ng Senado tungkol sa pondo ng Department of Social Welfare and Development, nanghingi ng update sa Senator Amy Marcos kaugnay sa reklamo sa mga tinatanggihan o manong bigyan ng perang ayuda dahil nirefer sila ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sagot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, wala silang hinihindian. Katunayan, sa isang text message ng mga opisyal ng DSWD at OVP, ipinakita ni Gatchalian kung paanong pinasalamatan pa ng OVP ang kanilang ahensya. Bukod pa riyan, binigyan pa nga sila ng OVP ng plaque bilang partner sa pagtulong. Pero hindi kontento sina Senators Bongo at Amy Marcos, kaya dinikdik nila si Gatchalian para alamin kung pinupolitika ba ang ayuda. Wala bang instance o insidente na pina-hold yung payout sa inyo dahil kalaban po ito at hindi ito kakampi? Madam Chair, basta nangangailangan, tinutulungan ho ng Hindi nyo naman aming po departamento. masagot. Kasi po, i-payout Mr. po Secretary, alam nyo yung totoo at tinatago nyo yung katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot dito. Ako, galing rin po ako dyan sa Executive Department. Alam natin yung totoo. Huwag ho natin pagsamantalahan yung mga kababayan nating mahirap. Kinakailangan talaga panagutan ng DSWD kung bakit nangyayari paulit-ulit itong mga pagkakataon na ginagamit kayo na mas politiko pa kayo kesa sa politiko. Wala namang ganyan. Hindi na nakasagot sa pagdinig si Gatchalian, pero sabi niya sa isang panayam, Hindi nagagamit ang DSWD sa kahit na anong politika. Sumasailalim din daw sa verification ng listahan ng beneficiaries. Hindi porket nirefer sa kanila ng isang ahensya ay automatic na maibigyan na kaagad ng ayuda. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sinagip ang 12 dolphin na stranded sa dalampasigan sa Apari, Cagayan. Naunang natagpuan ng mga mangingisda ang mga dolphin kahapon. Sa pagsusuri ng mga veterinarian, napagalamang may sugat sa buntot ang mga ito. Kalaunan, dinala ang mga dolphins sa tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para doon ipagamot. Nang bumuti na ang lagay ng mga dolphin, saka sila pinakawalan sa dagat. Unang araw ng work week, pakitang gilas na naman sa ating mga kapatid sa kulit. Ang kanila naman ngayon tinutukan, mga nakakaaliw na eksena sa kalsada. Pati na rin yung mga paandar sa pagkain na talaga namang hanip din. Pasadahan natin yan sa Kwento Sang Minuto. Balitang Chibug ating pasabog. Banana con ubas, it's a match. Para-paraan lang talaga sa paghihiwa ng sibuyas. Bagong o-orderin, noon kagong, tunog Korean, noodle, kanin at galunggong. Eto masarap ding luto, tinolang itlog. Gusto nyo ng grilled noodles, bibingka style? Eto pa, bagong putahe, yung kanina, very happy. First time nakabili ako ng aircon. Tol, iba to, inverter. Para-paraan din, may sumira ba ng side mirror? Ilabas ang mirror mo dyan. Uy pare, kumusta ka na? Long time no see ha? Just like the old times pre, pa-holding hands pre. Ayun na naman sila sa likod ng school, may LQ. Eh bakit mo kasi binigyan ng 1/4 si Angela?
nagbabalita mula sa frontline. Uy, sa susunod na magtampo ka, maghugas ka muna ng paa. Kadiri! Mark Logan, News 5. Ililipat muna ng terminal ang mga flights sa NAIA Terminal 4 simula sa susunod na buwan. Yan ay para bigandaan ng renovation ng terminal. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Terminal 4 ang pinakalumang terminal sa Ninoy Aquino International Airport. Kaya simula sa Nobyembre, magbabago ito ng bihis. Ayon sa New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na siyang bagong operator ng NAIA, gusto nilang gawing maginhawa at komportable ang pagbiyahe ng mga pasahero sa nasabing terminal. Isasara ang Terminal 4 simula November 6 at sa February 2025 na ito muling bubuksan. Kaya ang 3 airline na may flight sa Terminal 4, ililipat muna sa Terminal 2 simula sa susunod na buwan. Halos 3,000 pasahero kada araw ang gumagamit ng Terminal 4 o mahigit 2% ng arawang volume ng pasahero sa NAIA. Una nang pinutakte online ang halos pag-triple ng singil sa landing, take-off at parking fees ng mga eroplano at iba pang aviation fees na sinisingil sa mga airlines sa NAIA. Posible itong pasanin ng mga pasahero. Ayon sa source ng News 5, humihingi ng pahintulot ang 3 local airline para maningil sa mga pasahero ng tinatawag nilang Terminal Enhancement Fee na aabot ng 300 pesos. Ipatutupad yan sa lahat ng terminal ng NAIA. Pabor naman daw ang ilang pasahero sa dagdag singil kung magbebenepisyo rin sila. Kung nagdagdag pero same pa rin yung mga walang pagbabago, parang hindi sulit, sayang lang. At least kahit papaano yung facilities din ma-improve din dito sa NAIA. Magkakaroon ng hearing sa Civil Aeronautics Board ang 3 airline bago matapos ang buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Formal nang sinampahan ng Ethics Committee or ng Ethics Complaint si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Dahil daw yan sa pagiging agresibo ni Lee sa budget deliberation para sa pondo ng Department of Health noong nakaraang buwan. Nasa frontline ang balitang yan, si Ria Fernandez. Sabay na naghain sina Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo at BHW Party List Representative Natasha Ko ng ethics complaint laban kay Agri Party List Representative Wilbert Lee. Nagugat yan sa umano'y agresibong aksyon sa kanila ni Lee sa gitna ng pagtalakay sa Kamara ng 2025 budget ng Department of Health noong September 25. Bigla kasing nang agaw ng mic si Lee dahil gusto pa niyang magtanong pero hindi siya hinayaan ng mga kapwa mambabatas. Hindi na nahagip sa live stream ng Kamara pero inambahan daw ni Lee sina Kimbo at Ko pagkatapos. Nakikita ko na po sa mukha niya na merong form of aggression. Sa sobrang takot ko po, I ducked behind the podium. May hawak din daw silang kuha ng CCTV na pinapakita ang pagiging agresibo ni Lee. Pero hindi pa raw nila ito pwedeng isa publiko hanggat hindi dinidinig ng House Ethics Committee ang kanilang reklamo. Isang araw matapos ang insidente, nagpadala na raw ng letter of apology si Lee kay House Appropriations Chairman Elizalde Co. Pero sabi ni Kimbo, hindi naman daw nagsorry sa kanya si Lee. Kay Co raw humingi ng paumanhin ng kongresista noong nagkita sila sa paghahain ng Certificate of Candidacy. Pero hindi raw nila iaatras ang reklamo. I don't want it to be a precedent sa mga susunod po na kung sino po ang uupo as budget sponsor ay pwede pong ganunin ng kung sino man pong miyembro ng House of Representatives. Iginagalang naman daw ni Lee ang hakbang ng mga kapwa niya mambabatas. Pero giit niya, hindi ko kailanman magiging intensyon na manakit o mambuli kahit kanino, kahit sino man. Wala rin sa intensyon ko na hindi respetohin ng Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Hindi lang ang kahandaan sa panahon ng kalamidad ang tinalakay sa pagsimula ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Binigyang din ang pagsiguro ng kabuhayan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Kaitor. Sapat na pondo para matugunan ang mga kalamidad sa bansa.
Ito ang binigyang diin ng Pilipinas sa pagbubukas ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Halos 70 bansa ang lumahok sa conference na tatalakay sa kahandaan ng mundo sa pagtugon sa mga kalamidad. Sa panig ng Pilipinas, naglaan na raw ng 30 billion pesos na budget para sa National Disaster Risk Reduction and Management sa 2025. Mas mataas yan sa 20.5 billion pesos ngayong taon. Pero higit sa pondo, iginit ng bansa ang importansya ng maayos na pangangasiwa ng resources. Gayun din daw ang pagtitiyak na nakakasabay sa pagbabago ang mga panuntunan ng national at local agencies. At the day, we're all affected in different ways. And therefore, responses need to be adaptive. They need to be able to address shifting timelines. Ayon sa United Nations, nabawasan na ang bilang ng mga namamatay sa kalamidad. Pero ang problema pa rin daw, ang mga nawawalan ng kabuhayan. Temporary livelihood, okay lang. Kasi kaya natin sa pawan with tupad, and etc. But rebuilding infrastructure, capital goods for continuation of jobs, yun ang problema. Higit sa pagtugon, hindi isinasantabi ng gobyerno at ng mga kalahok na bansa ang tungkulin ng lahat na pigilan ang paglala ng mga kalamidad. Kabilang daw dyan ang pagbabawas ng greenhouse gas emissions ng malakiang epekto sa climate change. Tatagal hanggang October 18 ang conference sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, ngayon pong buwan, ipinagdiriwang natin ang PhilAm History Month. Dito, ginugunita ang sinasabing unang pagkakataon na nakarating ang sinaunang Pilipino sa Amerika noong 1587. Mas kilala pa nga tayo noon bilang Luzones Indios na sinasabing naunang napadpad sa Morro Bay sa California sa pamamagitan ng isang Kastilang galyon. 1992, unang ipinagdiwang ng Filipino-American Historical Society ang PhilAm History Month. At mula po noon, highlighted na tuwing Oktubre ang mayamang kasaysayan at ambag ng mga Pilipino sa Amerika. And for this year, katuwang sikat na toy company na Mattel, may bagong Pinay version, ang sikat na manikang si Barbie. True-blooded morena in traditional Pinay attire na kumpleto po with butterfly sleeves at malong. May mga katutubong alahas pa yan na nag-complement sa batok tattoo sa kanyang braso. Gawa po ito ng designer na si Carlisle Nuera. Pero bago po ito, may nauna ng Pinay Barbie si Carlisle na tinawag niyang Mutya noong 2015. Noong 2021 naman, nag-trending ang Pinay doctor na si Audrey Cruz na ginawang kauna-unahang Filipina Barbie doll model. Ang mga manikang po yan na ilan lang sa mga simbolo ng pagdiriwang ng kultura at makukulay na kwento na mga kababayan nating Filipino-American. Simpleng pagpapaalala na gaya ng kay Alaman, ang ugnayan natin sa iba pang mga bayan ay maituturing din po kay Yamanan. Kay okay. Mga kapatid, panalo si Pinoy boxer John Riel Casimero via first round TKO kontra Saul Sanchez sa Japan. Agad-agad naging agresibo si Casimero at pinahirapan agad ang kalaban sa opening round. Akit sa 34 wins, 23 via knockout, 4 losses and 1 draw ang Pinoy. Sa kickboxing naman, nakahanap agad ng success ang ating boxing Olympian Hergy Bacquiadan at nasungkit ang gold medal sa Asian Kickboxing Championships 2024 sa Cambodia. Dinominahan ng Pinay ang female K1 75 kg category lalo na at hindi siya bago sa combat sports. Nag-champion din siya sa Vovinam noong 2023 at nag-silver naman sa Wushu. Isa ito sa 4 na gold medals na inuwi ng bansa, 2 para kay Jovan Medallo at isa para kay Carlo Von Buminaang. Mga kapatid, tuloy-tuloy naman ang paghahanda ni Efren Bata Reyes at ang Team Asia para sa parating na Reyes Cup. Handang-handa na daw ang koponan ayon kay Reyes. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Puspuso na ang paghahanda ni Pinoy billiards legend Efren Bata Reyes at Team Asia para sa inaugural Reyes Cup bukas. Ayon kay Reyes,
100% ready na raw ang kanyang koponan para sa prestiyosong 4-day tournament na ipinangalan mismo sa kanya. Handa na raw siyang pangunahan ng Team Asia laban sa top Q artists ng buong mundo. Sa ating ngayon, batak ngayon ng mga player natin ngayon. Puro na may champion, mayroong mga second, kaya siguro pwede na rin sila dahil nabatak na nila sa paglalaro. Itong mga Team Europe na ito, lahat sila mga champion. Ang galing sila sa iba't ibang lugar ng Europe, napili nila lahat ng magagaling. Makakasama niya ang kapwa Pinoy billiard stars na sina Carlo Biado at Johan Chua. Makakalaban nila ang Team Europe na pinangungunahan ni 8-ball champion Carl Boyce ng England. Desidido raw ang Team Europe na kunin ang unang titulo sa torneo. Advantage rin daw nila na puro veterano ang nasa lineup nila. Been lucky enough to play in the Mosconi Cup for many years, obviously against USA. You know, Team Asia have never done that. So, you know, when you walk out there and you've got your teammates stood there, it's an out-of-body experience. Ang Reyes Cup ay mahahati sa iba't ibang format, kabilang na ang singles, doubles at team matches. Ang unang koponan na makakakuha ng 11 points sa loob ng 4 na araw ang siyang mag-uuwi ng inaugural trophy. Magsisimula ang laro bukas alas 7:30 ng gabi sa Ninoy Aquino Stadium. Mapapanood ito ng live sa One Sports. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, usap-usapan ngayon si Nadine Lustre dahil sa kanyang boy look hairstyle. Dressed in a structured off-white tailored suit and a pair of white pumps. Kabilang po ang aktres sa mga rumampa sa BYS Fashion Week. Ang kanyang gender-bending look, pasok sa Rahoman Runway, featuring ang menswear collection ng designer na si Rahul Laurel. Ang bagong tasaluk ni Nadine abay well accepted naman ng netizens. Ito pa nga, the Labubu craze is still very much on. At kasama na sa mga naloloko sa Labubu ang ilang sikat na showbiz personality. It's my favorite color. Talaga? It's purple! I got what I wanted na eyes! Si Julia Barreto, super happy that she got Zizzy. Isa lang po yan sa 6 na Labubu plush bag chain na nasa blind box ni Julia. Added excitement pa sa aktres dahil hindi niya alam kung ano-ano ang variety ng Labubu na laman ng kanyang box. At syempre, diretso sabit na si Zizzy sa kanyang bag. Shared love of Labubu naman ang peg ng magmami na sina Rufa Gutierrez at Tita Annabel Rama. Sa sobrang pagkahilig ng dalawa sa Labubu, not 1, not 2, but 4 pa ang nakasabit sa kani-kanilang bags. Ito pa, hindi natutuloy sa pagbabalik sa grupo si Rise member Seung Han. Sa latest statement ng management ng grupo na Wizard Production, nagsorry sila matapos magdulot ng pagkalito ang nauna nilang anunsyo na babalik po sa October 11 si Seung Han. Anila, ang nauna nilang desisyon na pabalikin na si Seung Han ay nakasakit pa sa kanilang fans. Si Seung Han nga mismo matagal nang nagsabi na nais na rin talagang umalis ng grupo. Kaya naman bilang paggalang sa desisyon ni Seung Han, minabuti na lang nilang hayaang makaalis ng Rise ang idol. Susuportahan pa rin naman nila si Seung Han sa kanyang pangarap. Sa isang sulat naman, sinabi rin ni Seung Han na mabuting desisyon na rin ang kanyang pag-alis para na rin sa kanyang mga kagrupo at fans. Last year lang nang mag-hiatus si Seung Han kasunod ng mga lumabas na kontrobersiya tungkol sa kanyang dating relasyon at umano'y pagsuway sa public smoking laws. Susunod, mga basurang ginagawang obra sa isang gallery. Saan kaya yan? Tuloy-tuloy pa ang makamulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Patay ang 3 aeronautics student matapos sumalpok sa 10-wheeler ang kanilang sinasakyang kotse sa Cebu. Ang mga biktima nakainom at mabilis ang patakbo. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Wasak at parang nayuping lata ang kotseng yan. Nakaibabaw pa ang isa sa 4 na sakay nito. Yan ang sasakyang bumangga sa 10-wheeler truck sa Pinamungahan, Cebu, Sabado ng madaling araw. Base sa investigasyon, galing umanong inuman ang 4 na aeronautic student at nagkayayaang lumipat sa ibang lugar. Nakapagmaydi pa nga sa social media ang isa sa mga biktima habang nagkakantahan sa loob ng sasakyan. Pero lumalabas sa speedometer na pumalo sa 160 kilometers per hour ang takbo ng kanilang sasakyan. Nakasagi pa nga sila ng tent sa isang burol. Pero tuluyan silang nadisgrasya nang umagaw ng linya ang kotse kung saan papasalubong naman ang truck. Agad namang nakaresponde ang mga otoridad pero idineklarang dead on the spot ang 20 anyos na driver na si Rydel John Buok. Nasawi naman sa ospital ang pasahero niyang sina Stephen Sabornino at Jade Ingli habang nakaligtas naman ang 19 anyos na si Riv Luther Alolo. Sa ngayon, pinag-aaralan pa kung ano ang posibleng isampang reklamo laban sa truck driver pero depensa niya, ang kotse ang alanganin ang takbo. Nagsigsag na siya, layo pa. Malayo pa lang nagzigzag na po talaga siya. Sabi ko, bakit andyan siya sa lane ko? Na kami na lang dalawa magkasalubong. Ang bilis talaga ng takbo niya. Sinigundahan naman siya ng mga nakakitang residente. Grabe sir, as in, grabe dyan sir. Pati yung pagkakanang... kusog dyan kayo asin. Mabilis ang takbo nito, auto. Mabilis ang takbo. Overtaken niya ang patrol ng pulis. Labis naman ang pighati ng mga naulilang magulang. Hindi ko talaga matanggap. Yan lang, nadala lang siguro sa niya, abortion niya. Kasi pala, talaga yan, friendly talaga yan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, mainit ang naging pagtanggap ng Pinoy concert fans sa pag-arangkada ng Philippine leg ng tour ng international pop band na Lainey. Nito pong weekend, dumagundong ang Philippine Arena sa mga hugot song ng Lainey. Kasama syempre ang 50,000 na audience ng venue. Isa sa mga highlight ng show ang pagsama ng OPM star na si Maki sa entablado. Kinanta po niya ang kanyang hit song na Dilaw kasama ang Lainey. Pagkatapos po nito, bumiyahe naman ang Lainey sa Cebu para sa 3-day concert hanggang bukas. Ito pa, isa pang may 2-day concert sa bansa. Ang magbabalik Pilipinas na sikat na 90s band na The Course. Sa kanilang Facebook page, inanunsyo nila ang kanilang Philippine comeback sa February 15 at 16 next year sa Smart Araneta Coliseum. Sa October 20, nabubuksan ang bentahan ng ticket. Last year lang nang huling mag-perform sa bansa ang The Course. Naganap yan mahigit 2 dekada ang nakalipas matapos ang huli nilang concert sa Pilipinas noong 2001. Nakilala ang Irish band sa mga sumikat nilang kanta noong late 90s hanggang early 2000s tulad ng Breathless, Runaway, What Can I Do at marami pa pong iba. At yan po ang ating K-Alaman at Showbiz Updates ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Ang mga patapon ng mga bagay na bibigyan ng bagong saysay, di ba? Tama ka dyan. Dahil yan ang pinatunayan ng isang upcycling place sa Quezon City. Silipin ang mga obrang yan sa Resurrection Gallery sa Frontline Report ni Brian Bass. Kayamanan ang basura para sa kakaibang atelier na natuklasan namin sa Quezon City. Ginagawa siyang coffee table pero gawa siya sa kahan ng window type aircon. Ito, in time for Christmas, gumagawa kami ng mga Christmas tree na gawa sa electric fan grills.
piano na kino-convert namin na writing desk. Ang tawag sa ginagawa nila ay upcycling. Binibigyang bihis ang mga patapong gamit na akala ninyong wala ng silbi para muling maging kapaki-pakinabang. Para maging mas improved na furniture o ibang klaseng furniture o kung hindi man artwork. Isa sa mga lagi naming inaayos, mga lumang piano. Meron kaming ginagawang mga writing desk galing sa piano. Yung iba pang paborito namin, mga lumang computer, nung panahon pa na malalaki pa yung CPU. So yung mga CPU, ginagawa naming desk organizer. Actually, nakagawa na kami ng mga side table galing sa computer. Meron din mga microwave oven. Nagagawa din naming lamesa yon. O kaya mga shelves. Isa pa sa mga paborito naming inaayos, lumang aircon. Ang tambak na basura mula sa pananalasa ng Bagyong Ondoy noong 2009 ang naging inspirasyon sa pagbubukas ng Resurrection Furniture and Found Objects Gallery. Resurrection ang tema ng studio. Ang mga gamit na basura na para sa iba dito sa Resurrection Furniture and Found Objects Gallery, kayang-kaya nila muling buhayin. Kaming magpa-partner, mga nagdi-design kaming lahat, tapos pinagtutulong-tulungan namin kung paano ang pwedeng gawin sa isang item. Tapos saka namin pinapasa sa mga karpintero namin, saka mga pintor para i-execute yung ginagawa namin, na iniisip namin. Laging sa umpisa, iisipin mo mahirap. Pag nagdi-design kami, hanggang sa huli, minsan hindi namin alam kung anong kalalabasan eh. Maaari kayong magpa-customize na pwede raw abutin ng 2 hanggang 4 na linggo para matapos ang art piece. Kaya kung hanap nyo ay unique, ang gallery na ito ang swak sa inyo. Ang presyo ng bawat kakaibang furniture ay mula 800 pesos hanggang 80,000 pesos. Hindi biro mag-isip ng pwedeng gawin na nakakaiba. So yun, binabayaran yun. Isa sa mga nakakataas ng presyo sa amin, yung labor, yung man hours. Kasi madaming kailangan alisin na layers eh. Tapos saka mauulitin, kumbaga. Tapos siyempre, yun na ring value na wala ka halos kamukha. Tulong sa problema sa basura at mabawasan ang pagsasayang ng gamit. Ito ang pangunahing layunin ng Resurrection Furniture and Found Objects Gallery. Nung nag-umpisa kami, galing lang sa mga bahay namin. Tapos noon, na-discover na namin, ang dami-dami namin gamit sa bahay na hindi ginagamit. Siguro yung mga pinaka-extreme na pinagkukuhaan namin, yung mga lumang bahay na nakaschedule lang gibain, bibilhin namin yon or may ex-deal kami sa owner. Pero mayroon na rin mga ilang instances na tumigil ako sa daan kasi may nakita ako nakatapon sa daan, kukunin ko. Sa bibigyan ng bagong idea yung mga tao na, hindi ko naman pala kailangan itapon to. Nakatulong na sa kalikasan, nakabuo pa ng mga artwork mula sa mga gamit na patapon na. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Maganda yung pangregalo sa Pasko, diba? Oo. Recycling. Sa ibang klase, talagang nag-resurrect. Resurrection. Oo nga. Galing yan. Yun nga gusto ko malaman kung pwedeng pagawa yung yung mga laruan kong luma, gawing bago. Gawing labubo. Yung mga trolls. Ay, nako, meron dito nagko-collect. Oo, lagyan ng chain para isabit sa taas. Ito nagko-collect. Ako naabutan ko yun. Tayo mga walang labubo, yung isa doon. Daming labubo na. Siyempre ako yung Gen Z dito eh. Mahal ba? Mahal ba? Magkano? Ang isang yung gano'n, yung keychain. Subjective ang mahal. Pero yung mga naglalaro 1,500 to 2,000. Yung gano'n. Yung resale value yung resale value niya. Tumataas ang value kasi naubos agad yun eh. Inaabangan yun pag kunyari sa fully booked, ubos agad yun. So pag binili mo, mga 2,500 na siya. Pero yung talaga niya, SRP, mga 700, 800. Diba? Kabisadong kabisado. So marami ka na? Dami na eh. Minsan mas malaki pa yung... Nakakatawa minsan, mas malaki pa yung labubo dun sa bag. Yun na yung ngayon style ngayon. Ano naman yung mga labubo na malalaki? Oo, ang dami nangongolekta ngayon yun, yung mga malalaki, mga figurines. Sige, si Marian ba? Ano yung kinokolekt niya? Marian. Ang daming artista, actually. Yung ang laki-laki ng yung mga ganon, umabot ng 15, 20. Vice ganda, ang dami na rin labubo.
O ngayon, alam na natin kung ano iririgalo sa atin ni Tito Mikey sa Pasko. Thank you, Tito Mikey. Salamat. May malaki yan. May labubo din ganyan kalit. Meron ba pwede ilagay sa dito na labubo ni... Nakatikit-tikit. Pwede, oo. Lalagay ko dito sa flowers. Pwede ba? O sa Pasko dahil 72 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.